Hello, hello, Leo Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 29 hanggang July 5. Nako, tatawid po tayo ng bagong linggo. Ano po naghihintay para sa inyo? Alamin natin. But first, mga Leo, ihanda mo na yung isang tanong. Meron ka bang one question na gustong-gusto mong masagot? Hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, clarify our readings for today and guide us. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, Lover's card, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Leo, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at nag-share po ng video natin. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Salamat po sa suporta ninyo. Welcome rin po sa ating mga new subscribers. Sana po na-enjoy yung ating araw-araw na reading. Salamat po. And please, please, please tulungan niyo po ako. Do not skip your ads, okay? So in the background of your reading, meron kang the Two of Cups. Okay. Sabi dito ng isang spirit guides. I'm hearing the word pag-usapan na. Yes. Sabi niya pag-usapan, harapin na, prangkahin na, maging tapat ka na. This communication will help you with something na magfo-forward. Kung ikaw ay may dapat pag-usapan sa partner mo, sa lover mo, sa karelasyon mo, pag-usapan nyo na yan. Para walang nakabitin, para walang komplikasyon, para walang magulo, para walang maling inaasahan or maling akala. This is the week of good conversation. Okay? Nakita ko for other Leo naman dyan, para sa ibang Leo, panahon to para i-align ang sarili mo sa gusto mo talagang gawin. Kaya makipag-usap na, lakarin mo na yan, huwag ka nang mahiya at sabihin na yung mga dapat sabihin. Partneran natin to ng Cosmic Energy card, Transformation. Transformation is the soul's evolution. Sabi dito, panahon na para mag-transform ang life mo at kung kinakailangan na makipag-usap ng tapat, seryoso, diretso, gawin mo na. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Lover's card. Lover's card is all about partnership. Kung meron kang ka-business partner or talagang lover mo to, baka karelasyon mo, or meron kang kaibigan or pamilya, family member na panahon na para linawin ang malabo. Panahon na para manindigan ka sa malinaw na bagay tungkol sa'yo at sabihin mo sa kanya lahat ng mga bagay na dapat niyang malaman para nang sa ganon makapasok na kayo sa transformative phase ng inyong buhay. Ramdam ko dito na meron kang pinapatagal na conversation na dapat mo nang idiretso, dapat mo nang harapin para nang sa ganon wala nang kalituhan, wala nang nakabitin na issue. Okay? Lover's card, the Four of Cups. Okay. Here, either meron kang isang opportunity na gusto mong kunin, na gusto mong subukan, na gusto mo sanang tanggapin. Pero nag-aalangan ka dahil sa partner mo, maaaring hindi niya bet, maaaring pinipigilan ka niya, maaaring ayaw niyang gawin mo to, or hindi siya sang-ayon. Hindi lang ito exclusive sa partner ha, maaari ding kapatid, magulang, anak, or kaibigan na para bagang ayaw nilang gawin mo itong opportunity na nakahantad para sa'yo. Kaya importante, ipaunawa mo, kausapin mo sila na parang, huy, nay, huy, partner, uy, anak, uy, lover. Ito yung gusto kong kunin, ito yung gusto kong gawin, suportahan nyo naman ako. Kapag hindi mo nakuha yung suporta nila, halimbawa, hindi pumayag, halimbawa talagang sarado ang isip nila, ramdam ko dito na lalaban ka pa din. Na parang, gusto ko to eh. I have decided na hindi ko papalagpasin yung chance. Ito yung magpapabago ng buhay ko. Kukunin ko pa din. Parang ganun eh. So, this is all about you gaining your independence, gaining your power, na ano man ang support ang makuha ko, oo man or hindi ko sasayangin tong chance na ito. Parang ganyan. So, congratulations. Okay?
So, Leo, ano ba yung mga problema mo ngayon? Ano ba yung mga concern mo na gusto mong masagot, masolusyonan this time? Comment down below, pag-usapan natin yan. I-comment mo at i-manifest natin nang sa ganon ay magkaroon ng solusyon at pag-abante ngayong linggong ito. Okay? In the area of what's affecting or what you need to focus on, meron kang the Chariot card. Abante, abante, abante. This is all about you telling yourself, ready na ako, nasa kamay ko ang manibela, sinusuportahan ako ni universe, at dapat ko nang iwanan yung kaiwan-iwan na. Example, ready ka nang tumulay sa bagong offer, sa bagong opportunity, sa bagong lugar, sa bagong career path, or bagong bansa, no? May transition ka talaga, may pag-abante ka. Kita ko dito na wala nang urungan to, wala nang atrasan. Akin to eh. Ilalaban ko to eh. Kaya makikipag-usap ako ng maayos. Whether sa boss, sa kapatid, sa magulang, sa partner ko, o sa HR. Para ito ay merong patunguhan. Nevertheless, nasa kamay mo ang manibela. Aatras ka ba? Hihinto ka ba? Or aabante ka? Nasa kamay mo ang solusyon. Okay? Chariot, the Eight of Cups. Yes. Sinagot tayo. Sabi ko, aatras ka ba, aabante, or hihinto? Sinagot ng ating clarification card. Sabi ng yung spirit guides, may sagot ako dyan. Huwag ka na masyadong mag-isip. Eight of Cups, talagang aalis ka na. Lalarga ka, bibitawan mo yung isang bagay, tao o sitwasyon na alam mong hindi ka na masaya, hindi ka na fulfilled, hindi ka na kontento. At parang feeling mo, panahon na for me na umabante or maghanap ng bago or mag-level up. This movement ay talagang pagnanais mo na mag-transform ang life. So congratulations, okay? Ito na yung simula. Simula ng mga oo. Simula ng mga bagay na nakatadhana para sa'yo. Ramdam ko dito na magaan yung feeling eh. Sigurado ka na eh. Gusto mo na eh. Wala kang alinlangan eh. Pero kinoconsider mo lang talaga yung opinion ng pamilya, opinion ng lover, opinion ng boss, opinion ng anak ko. Para pagtulay ko, wala kong alalahanin, no? So, importante nga na plansyahin mo yung usapan sa family para wala kang problema pag humakbang ka na. Pero nevertheless, kitang-kita ko talaga dito na, nako, si Leo aalis talaga. Ready siyang humakbang sa mga bagay na gusto niya. Kasi nandoon ang kaligayahan, nandoon ang fulfillment. Congratulations. So, Leo, tanungin kita ngayon, ano ba yung mga best quality ni Leo na hindi naiintindihan ng ibang tao? Na parang, ganto ako eh. Dahil Leo ako, ito yung quality ko eh. Pero yung ibang tao parang hindi nila maintindihan yon sa'yo. So comment down below, okay? In the area of what you need, meron kang the Nine of Wands. Si Nine of Wands, sabi dito, huwag mong susukuan yung isang bagay na alam mong para sa'yo. Ngayon na nakita mo na yung bagong chance, sabi mo, may chance pa ako, may opportunity pa ako, bakit ko to papalagpasin? So kakausapin mo ngayon yung family mo, yung lover mo, yung katrabaho mo na parang, uy, this is what I want, may chance pa ako, kukunin ko na to. Kasi nga, hindi na ako masaya dito sa isang bagay or hindi na ako kontento. I need to show people na kaya ko pang lumaban sa life. At kahit ilang beses na ako nag-fail, ilang beses na akong nadapa o nalugmok o nabokya, may chance pa ako for something new. So ilaban mo yan, okay? Huwag mong sukuan yung isang bagay na alam mong magpapabago ng life mo. Okay? Alam ko pag-give up ka na, alam ko nawawalan ka na ng gana or pag-asa, pero merong isa na para sa'yo. Nine of Wands, the Seven of Pentacles. Yes, huwag kang bibitaw, magbubunga yan. Okay, napakasimple. Huwag bibitaw, kapitan, ilaban, because the fruit of those labor is coming into your hands. Saluhin mo ng palad mo itong mga bagay na ito. Kaya habang nag-uusap tayo ngayon, kung meron mang mga conversations o meron kang mga papanindigan na new opportunity, ito na yon, okay? It will gradually open doors and make you feel na, wow, may pinapatunguhan tong mga bagay na to. So, ilalaban mo siya. Okay? Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Devil card.
paglaya mo sa kadena. Tingnan mo siya. Parehong cards, mukhang magkamuka, di ba? Pero dito sa kabila, may kadena sila pareho sa leeg. Nakatali sila sa mga maling sitwasyon, maling paniniwala, maling pagkulong sa isa't isa. Pero dito malaya maliwanag, yung clouds lumiliit at meron ng ugnayan. So ibig sabihin, kung ano man yung tumatali sa'yo, sa isang bagay na gusto mong gawin, gusto mong ibigay yung commitment mo, palayain mo ang sarili mo dyan. At huwag na huwag mong bibitawan tong opportunity na kumakatok para sa'yo. Kasi ramdam mo kitang-kita mo that this can be fruitful para sa akin sa future. So bakit ko hinahayaang magpatali ako sa mga taong ito? Example, pinipigilan ka ng lover mo na gawin tong online shop na ito. Sabi mo, kikita ko ng malaki dito, bakit mo ko pinipigilan? O halimbawa, pinipigilan ka ng nanay mo na mag-abroad. Sabi mo, pasok ako dun nakapasa na ako, bakit mo ko pinipigilan? O kaya, ikaw mismo to, no? Marami kang mga kahinaan sa iyong isip na nagpapabagal o nagpapakomplika sa mga bagay na kaya mo naman gawin. Kung ano man tong dapat mong bitawan, layuan, i-release, yaan yung tanging harang para mag-transform ang life mo at magawa mo yung gusto mo. No? So ngayon, your commitment is being tested. You need to decide, you need to make a choice patungkol sa mga papasok na opportunity na talagang dapat mong saluhin. Devil card, you have the devil card. Sabi niya, uy, klaro ko na. Meron talagang pumipigil, meron talagang humaharang. Kaya kailangan kilalanin mo ano bang humaharang sa'yo. Tao ba? Bagay ba? Sitwasyon ba? Pera ko ba? Or utak ko? No? Kailangan ma-figure out mo yung humaharang sa'yo para madali mong ma-let go yan at mayakap to ng tuluyan. Clarify pa natin. The Hierophant. You need to have higher calling dito or higher understanding sa nangyayari para sa'yo. Palawakin mong isip mo. Tignan mong mabuti, no? Palawakin mo rin ang mata mo para makita mo kung sino ba talaga yung humaharang sa akin. Sino ba yung sagabal? Sino ba yung tanging nakaharang sa gusto kong mangyari? Ganon din pagdating sa iniisip mo. Baka naman, ikaw din to. Iniisip mo na hindi ko kaya, hindi ako marunong, baka hindi sa akin yan, baka meron pang mas magaling. Kaya kahit gusto mo to, takot kang angkinin siya. Pero sabi dito, kung aarmasan mo ang sarili mo ng kaalaman, knowledge, informasyon, you will realize na, ay, bakit ba ako natatakot? Bakit ba ako naiilang dito? Kayang-kaya ko naman. So, kailangan talaga dito ng higher wisdom, higher knowledge para sa'yo nang sa ganun lumakas ang loob mong kumawala sa kadena ng imprisonment na yan at yakapin tong bagong commitment na ito. Okay? Importante yan sa'yo. In the area of your near future, meron kang the Page of Cups. In the near future, lalabas din sa buhay mo yung bagay na tinutumbok mo. No? Kung ano yung nasa isip, darating sa yung reality. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Iyong-iyo yung gusto mo. Congratulations. Page of Cups, the Justice card. Yes. Darating din yung hustisya. Alam ni God, alam ng yung spirit guides kung gaano mo kanais na makuha yan. Gaano mo kanais na mapasa kamay yan. Pero in the near future, ang tabayanan mo mga 13 to 14 days, weeks, or 14 weeks or 14 months, darating din yung hustisya para sa'yo. And yung pagdating nito, maluwag, mabilis, madali, walang alinlangan, walang komplikasyon, walang sagabal. No? Kasi iyong-iyo ito. Kumbaga lahat ng nilaan mo na effort, time, money, oras, gaganti si kapalaran, sabi niya, oh, Leo, sa'yo yan. Kasi deserve mo yan. Kasi pinagpaguran mo yan, inasikaso mo yan. So congratulations. Divine justice at mahugulat ka na magandang-maganda yung kakalabasan. Congratulations, okay? In your challenge, meron kang the 5 of Swords. Sabi dito, may mga laban na hindi mo dapat patulan. Okay? Pick your battles. Choose your battles. Hindi porket napikon ka dito
or meron nag-trigger sa'yo dito, or meron kang narinig na mali, ipapatol ka na agad. Ganon din pagdating sa social media. Hindi porket nakabasa ka ng mga maling comments, ipapatol ka na and you're gonna stoop down to their level. No. Kailangan dito alam mo kung ano yung dapat ipaglaban at ano yung mga dapat kong pabayaan. No? Piliin mo kung ano yung uubos ng oras mo at kung ano yung worthy of your time and energy. Okay? Panahon to para deadma. Deadma ka sa ibang tao, especially kung wala silang magandang gagawin para sa'yo. 5 of Swords, the 2 of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan malinaw sa'yo kung ano yung importante sa hindi. Meron kang mga bagay na dapat mong unahin kaysa magbigay ng oras, atensyon at pawis sa mga maling tao or maling sitwasyon. Example, kayo magkakaibigan ay meron kayong GC. Meron nag-away kunyari sa GC ninyo, huwag ka nang pumatol, huwag ka nang gumatong. Asikasuhin mo na lamang yung dapat mo asikasuhin ngayon. Hayaan mo yung mga kaibigan mong i-sort out nila yung problema nila. O halimbawa, may issue sa bahay. Yung nanay at tatay mo halimbawa ay nag-aaway or mga kapatid mo nag-aaway, let them fix their problem without joining in or butting in. No? Meron kang mga dapat mong ayusin at plansyahin, doon ka tumutok. Okay? Importanteng maintindihan mo yan this week. In your fortune, meron kang far away places. Get ready for new horizon. Yes, talagang meron kang bagong pupuntahan, bagong gagawin, bagong ipaglalaban. Kaya ngayon mag-focus tayo sa ating mga pagtulay, sa ating pagpunta away from our comfort zone, away from our safe places, no? Dahil panahon na to para sumugal ka sa bago. At huwag kang matakot sa mga kakaharaping challenges. Sabi dito, basta alam mo yung tama, doon ka pupunta. In your fortune, meron kang the Knight of Cups. Kung kayo po'y naghahanap ng lover dyan, unahin ko na muna yung love life, merong magtatapat ng damdamin. Merong magtatapat na, huy, date naman tayo, o kaya, huy, ina-admire kita, ganyan. For others na hindi naman love life dito, merong kang emotional happiness. Parang walang pagsidlan yung saya ngayon. Parang nakalaya kay nakaluwag ng damdamin. It's because alam na alam mo na sa puso mo kung ano yung gusto mo. Hindi malabo, hindi paiba-iba, walang duda. You are realizing this is what I want, this is what I need, papanindigan ko to, hindi ko sasayangin yung oras ko sa ibang bagay. Dito ako tututok. And I will show everybody na kaya ko siyang panindigan. Parang ganon. No? Para sa iba dyan, may darating na offer. Maring offer of job. Nakita ko yung imahe ng email para mag-i-email daw sila. Nakita ko rin yung confirmation, kaya makalarga ka na tungkol sa isang bagay. Kaya i-expect mo this week yung pagdating na magandang sagot, resulta, or pagkakataon na magbubukas para sa'yo. Okay? Knight of Cups, the Nine of Pentacles. Wow, wow, wow. Itong i-offer sa'yo ay talaga namang magpapalago ng kaperahan. Magagawa mo ng ipundar yung iyong gustong ipundar. Makakapag-ipon ka na. Nakita ko dito yung paglago ng kaperahan mo, paglago ng ipon mo. Kung meron ka mang inaasikaso ngayon sa karera mo, kitang-kita ko dito na maraming tao makaka-appreciate ng ino-offer mo o ng ginagawa mo, kaya dadami yung kliyente, dadami yung quota mo ngayon, o kaya dadami yung kita, ganyan, kaya parang you're feeling so in cloud 9 dahil yung services mo ay merong mga swak na kliyenteng o customers na naka-appreciate. For others, nakita ko po dito na talagang darating yung swak para sa'yo, kaya hindi ka na maghahanap ng iba. Tsatsagain mo siyang kausapin, panindigan, ibigay yung lahat-lahat dahil alam mong dito ka aasenso. So congratulations sa mga kaching-kaching. This time around, gaganda na yan. Okay? In your divine messages, meron kang nothing is yet set in stone. So, kung ikaw ay naghihirap ngayon at meron kang kinakaharap na problema, sabi dito, hindi yan nakataga sa bato. Magbabago yan. Magka-transform na ang life mo for the better. Kaya manalig ka ngayon, habang nag-uusap tayo,
Kung nahihirapan ka, kung gumagapang ka o nag-struggle ka, it will change. And darating ka rin sa transformation ng buhay. Okay? In your divine messages, meron kang the world card. Yes, completion, ending, nasa dulo ka na ng isang bagay, kaya laban, laban, laban. No? Panahon to para patunayan mo na I can give myself the next level ng buhay. Okay? So ngayon habang nag-uusap tayo kung ano yung mga dapat kompletuhin, ano yung mga dapat tapusin, ano yung mga dapat mong i-close na or isara na, gawin mo yan ngayon. Nang sa ganon, makalarga ka na sa next level. Kaya nga, kung kailangan pag-usapan, kung kailangan ipaintindi, kung kailangan kung kausapin kung sino-sino para lang maisara ko na tong bagay na to at makalarga na ako sa mga bagay na gusto kong tahakin, simulan mo ngayon. Para walang antala, walang aberya, at walang makapigil sa'yo. The old cycle ends now at papasok ka na sa new level. Okay? The world card, you have the Knight of Swords. Sabi dito, so good, laban, wag kang bibitaw, wag kang matatakot. Kayang-kaya mong umabante at habulin at i-chase yung alam mong bagong buhay na naghihintay para sa'yo. If this conversation will lead you to the start of something new, laksan mo ang loob mo, stamina, energy, at susugod tayo sa bagong mundo, bagong buhay. Congratulations, okay? Kaya pinapayuhan ka, get out of your comfort zone. So good tayo sa mga bagong biyaya na magpapatransform ng life natin. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita na fortune cards. You have Valley, deep personal strength and peace that assures success. Sabi dito, dapat meron kang katatagan ng loob at kapayapaan sa puso na kaya mong makuha yung tagumpay. You also have butterfly. Wow, 2 beses pong lumabas yung butterfly sa ating reading. Kaya kung makakakita ka ng butterfly after watching this video, whether personal man, sa picture, sa internet, o sa TV, nako, this is a confirmation. This reading is for you. Okay? Butterfly, a change for the better. Talagang merong pagbabago, meron ka ng pupuntahan na bagong journey. This is the good start. You also have cup. You should accept valid criticism. Tumanggap ka daw ng mga kritisismo, payo, puna, makatulong yan para makaabante ka ng tama. Kung magagaling tong kritisismo na ito sa isang pag-uusap, wag mong hindian, wag mong tanggihan, wag mong soplakin, kailangan mong tanggapin yung mga kritisismo na yan dahil makatulong yan sa iyong development. You have door. Opportunities are waiting for you. Wow, congratulations. May mga bagong pintuan na magbubukas para sa'yo. Congrats po. Ang outcome ni Leo for June 29 to July 5, the 6 of Cups. Beautiful. Talagang panalo ka laban sa isang challenge. Kung akala mo na mahirap na yan, yan temporary problem na yan, makakalagpas ka. Kita ko rin dito merong pagbabate, no? Kung meron ka nakasamaan ng loob, para meron kayong conversation na talaga namang lalagpasan nyo na kung ano man yung mga dating problema. Ready ka nang tumulay sa pagbabago at ayaw mo nang magkaroon ng kanigahan moving forward. Kitang-kita ko dito na out with the old at talagang ready ka nang putulin yung ugnayan mo sa past. Kaya sabi mo, yun ang pumipigil sa akin paabante. So now, really, you are now triumphant over obstacle this time. 6 of Cups, you have the Page of Wands. Yes, 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 yes. Dahil nakalagpas ka sa obstacle, sa challenge, halimbawa, ito ay interview, training, workshop, ganyan, papasok ngayon yung bagong biyaya. No? May regalo talaga sa iyo sa universe this time. Ito yung new opportunity, new chance na wag mong atrasan, wag mong katakutan. Ito na yung pagkakataon mo for something new. Congratulations, okay? So Leo, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong isang question mo, okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Knight of Wands, the Justice card,
and the Queen of Pentacles. At the bottom, meron kang the Ace of Cups. Alam mo, alam ng yung spirit guides kung gaano kahalaga sa iyo tong question mo. Malapit sa puso mo yan. So, anong dapat mong gawin? Sundin ang puso. Papasukin mo sa life mo yan. Because nakita ko dito na it will make you so, so happy. Try mo lang, subukan mo lang. At aramasan mo ang sarili mo ng mga impormasyon, ng katotohanan, ng tamang paghakbang. No, dapat ito binubusisi mo, pinag-aaralan para naman hindi masayang yung chance or opportunity. Nakita ko dito yung abundant energy mo. You will end up very very happy, satisfied, fulfilled. Lalago yung dapat lumago, maunlad ka, masaya ka, successful ka dyan. So congratulations. Kung ano man yung question mo, papasukin at talaga namang nais yang mamagnetize ng puso mo. Just enjoy the process. Huwag ka masyadong mag-isip-isip ng kung anong malalim. Ang importante, ikaw, no? Inaarmasan mo yung sarili mo ng impormasyon, ng tamang gagawin, pinagnilay-nilayan mo ito, talagang binusisi mo every step para hindi ka magkamali, hindi ka magkaantala, hindi maging komplikado. Sigurista ka ngayon. So pag-andar, enjoy lang natin, pero alam ko gagawin ko, alam ko yung papasukin ko, at soon, you will harvest the abundant reward sa gagawin mo na yan. Sobrang saya mo, sobrang panatag mo, and you will tell yourself, I did the right thing. I did the right choice. Nagpakatapang ako, gumanti sa akin si kapalaran, binigay yung hustisya para sa akin, and here you are, enjoying your good life. Mabuti't sinunod mo ang puso mo dahil diyan ka talaga sasaya, mag-excel at totoong liligaya. Okay? If you're waiting for the yes answer or no answer, the answer for today is yes, 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 and yes. Congrats. Okay? So Leo, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung June 29 to July 5. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po Leo for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.